Good morning guys. Another day, another collection na naman tayo guys. But this time, hindi toys or yung tinatawag ng mga scale model ang ibibideo ko. Ito, share ko lang guys yung mga collection kong mga relo. Ito mamaya na to. Itong Rolex. Mamaya na yan. Dito muna. Ito. Saan natin lalagyan ko? Yan. Umpisahan natin dito. Ito muna. Itong Citizen. Ito, nabili ko to sa Japan. Mga 2016. Actually guys, talagang mahilig ako sa relo. Bukod sa mga laruan, ito yung mga tinatawag na gustong-gusto ko. Kahit hindi ko siya sinusuot, pag nakikita ko lang, okay na para sa akin. Ito, Citizen. Matagal na rin to, kaya nabili ko lang ng mga asa $150 yata, nabili ko sa Japan. 2015. Gold plated. Yan. Yan. Isa. Ayan guys, isa. Pangalawa, eto may istorya to guys. Sa Japan din to. Nung nag-shore leave kami ng mga tropa ko, nakita ko to sa labas. Kaya lang, syempre, wala akong dalang extra money noon. Kaya hindi ko siya nabili. Ito, Luminox. Yan. 2015 ko rin to. Etong istorya. So wala nga akong dalang pera. So hindi ko alam, pag balik ko sa Japan, meron ng email na pauwi na pala kami. So ngayon, hindi ko siya nabili. Tapos yung isa kong tropa, yung best friend ko doon sa barko na si Captain Junil Baptista, naiwan siya ngayon doon. Ngayon, so kinontak ko siya. Sabi ko, Kap, baka naman pwede na makalabas ka uli doon sa Japan, baka naman pwedeng balikan mo yung nakita nating relo. Tapos, babayaran na lang kita pag-uwi ko. Pag-uwi mo. So, ganun nga nangyari. Binili niya, tapos pag-uwi niya, ayun, binayaran ko uli sa kanya. Ito, nasa ano to? Nasa $300. Yan. Ang ganda yan, guys. Sports watch. Yan, dalawa. Tapos, ito, company watch. Kasi nung naupo ako sa opisina, yung dati kong opisina, ito, parilo sa amin to. So, hindi ko alam kung magkano presyo. Pero, sa Korea galing. Ayan, Galaxy. So, hindi ko kabisado kung magkano siya. Ayan. Siyempre, bigay lang naman sa iyo ng company. Kaya, bukuhay mo na rin. Ayan. Okay naman siya. Tibay. Tapos, hindi naman siya nagpe-paid. Ganun pa rin nung binigay sa akin. So, 2030, nasa akin na to. Ayan. So, pangatlo na yan ha, guys. Tapos, ito medyo okay din to. Bali, 1999, matandaan ko, na nangailangan yung best friend ko. Nangailangan siya ng pera kasi may lalakarin daw siya, ganun. Kaya binenta na lang sa akin to. Ito, tag-viewer to. 1999. Siguro bili ko sa kanya nasa mga asa 12K yata. Hindi ako magkamali, ganun. Yan, tag. Alam mo naman pag mga tag viewer talagang mahal 'yan. Yan. Yan. Original 'yan, guys, ha. Hindi ako nagre-relo ng mga peke-peke o yung tinatawag na galing lang ng palengke. Yan. Tag. So, pang-apat na. Tapos, grabe rin to. Swatch. Alam naman natin lahat, pagka sinabi mong Swatch, Swiss made. Tsaka ito guys, sobrang tagal na sa akin to. Ito, estudyante pa lang ako noon. 1986. Yan. Binili ko to. Siguro ang halaga lang nung araw na ito, siguro nasa mga 300, 400.
Yan, 1986 to guys, 4 na dekada na. Yan, 40 years na yan, pero hanggang ngayon, buhay na buhay. Gumagana yan guys. Alam mo naman, pag Swiss made, talagang, ano yan, talagang matibay. Yan. Hanggang ngayon, isa sa mga paborito ko yan. Yan. Ayan, o, tingnan mo, pati yung nilagay kong pangalan, tagal na yan, sobrang tagal na. Pero buhay na buhay pa rin siya. Yan. Maingat kasi ako pagdating sa gamit. Yan. So, panlima na. Tapos, eto, nabili ko pa rin to sa Japan. To, long jeans, isa sa mga mamahaling relo ko to. To, long jeans. Japan made to, guys. To, medyo medyo maano yung presyo nito. Hindi ko nasasabihin kasi baka magkaroon ng interest yung iba na bilhin sa akin, so baka mamaya hindi niya mabili sa sobrang taas din. Yan. Long jeans. 2015 nabili ko rin sa Japan. Alam niyo sa Japan ang dami kong nabiling relo doon. Yan. Long jeans. Gold plated. Tapos may mga diamond yan. Yan. Isa sa mga paborito ko rin to. Yan. Pangilan na to? Pang-anim na. Tapos eto pasalubong sa akin ng anak ko. Alam mo naman yung anak ko nasa New York. Medyo alam niya yung mga tinatawag na hilig ko. Ayan. Ano ba tawag dito sa relo na to? Armani. Ayan. Ito. Stainless steel. Ito, isa sa mga mahal na relo. Pag sinabi mong Armani, kakaunti lang din yung mga nagsusuot nito. Kasi syempre medyo may kamahalan din. Pero alam mo naman yung anak ko, syempre love na love ako dun eh. Kaya kahit mahal, bibili niya. Ayan. So, pang-7 na. Ito, isa pang binigay niya to. Ito, Invicta. Ayan. Siya rin ang may bili niyan. Yung anak ko sa New York. Ito, pasalubong niya rin sa akin to. Nakakatuwa nga eh. Magpapasalubong sa akin ng relo yun. 3, 4. Kasi alam niya yung mga hilig ko talaga. Yan, Invicta. So, ang ganda rin ng kulay niyan. Yung isang ganito ko nga guys, yung isang Invicta ko, binigay ko na lang sa anak ko, kay Luis. Kasi sa sobrang dami kong relo. Kaya lang syempre, pinahalagaan ko kasi yung iba dyan, bigay, yung iba, sobrang mahal. Ito, pang ilan na yan? 2, 4, 6, 8, pang 8 na. Ito, Seiko Divers. Ito talagang college pa lang ako. Hilig ko na talaga to. Pinag-iipunan ko talaga to nung araw. Yan, Seiko Divers. Ito ang walang kalaos-laos na relo. Ultimo artista, meron nito. Ultimo yung mga athlete, talagang ito yung pinakaano nila, priority nilang relo. Sa sinabi mong divers, kailangan yung mga athlete meron nito. Lalo yung mga nagsi-swimming, gano'n. Yan. Japan made din to. Pero dito ko lang to nabili sa Pilipinas. Yan, pang siyam na. Tapos, eto, binigay din ng anak ko to. Brand niya, Nixon. Yan. Okay din. Yan. Galing din ng US to. So, ito yung isa sa mga dala ng anak ko nung pinasalubungan niya ako. Yan. Nixon. Quartz din siya. Tapos, sila na yan. 2, 4, 6, 8, 10. 10 na. Tapos, ito pa. Gold plated. To, Michael Kors. Yan, binigay din ng anak ko. Oh, grabe. Grabe yung bata na yan. Sobrang mahal na mahal yung daddy niya. Pagdating sa relo, yan. Alam niya yung kahinaan ko. Pag lumabas ako, nagpunta ako ng mall, alam niya kung saan ako papunta. Kahit hindi ako bumibili, tumitingin lang. Yan, kaya ang ginagawa niya, nangongolekta na rin siya para sa akin. Yan. Michael Kors, gold-plated. Chronograph.
Tapos ito meron pa sa loob. So pang ano na siya? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ha? 11 na. Tapos ito pa. Meron pa. To, may mga istorya din yan eh. Ito guys, to, dalawa to. Tong Michael Kors din to, ito, bigay sa akin ng, ayun din, anak sa New York. Dalawa to. Yan. Yung isa kasi kay Mrs. Yung isa sa akin. So si Mrs. sobrang dami na rin ng relo. So ang ginawa niya, Daddy, tabi mo muna yung Michael Kors kasi magkaparehas tayo eh. So ayan, tinabi ko na lang muna. Pero parehas sa gumagana niyan. Alam niyo, taon-taon talagang nagpapalagay ako ng baterya. Grabe. Sobra dami niyan. Gagastos ako ng ilang libo para lang sa baterya. Yung iba naman automatic, ganun. Pero mas marami ako quartz. Ito, quartz din to. Yan. Michael Kors. Ito pa isa. Michael Kors din yan. Ayan. So, 12 na akin. Isa lang yung kay Mrs. Diyan. Tapos ito naman, Seiko 5. Ito nabili ko naman to sa Europe. Nabili ko sa Rotterdam nung lumabas kami ng mga kasama ko sa barko. Yan, Seiko 5. Ganda rin nito guys. Nabili ko yata to doon ng mga $150. Nagustuhan ko kasi ano to eh, rare to guys eh. Tingnan niyo naman yung ano, kulay ng ano niya. Nung pinaka, ewan ko, anong tawag doon, yung dial o bezel. Hindi ko maano kasi hindi ako masyadong ano pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi kagaya ni babanggitin ko lang si Paring Hive. Yun talaga grabe. Ultimo maliit na tornilyo, alam niya kung peke o hindi pagdating sa relo. Grabing ano talino ni Idol si Paring Hive. Sorry Paring Hive, nabanggit ko lang yung pangalan mo. Pero hindi niya ako kilala. Kaya lang lagi akong nanonood ng mga vlog niya, followers kasi ako eh. So yan, Seiko 5. Pang ilan na? Pang 13. Ito pang 14. Ito Technos. Binili ko rin to sa Japan 2009. Yan. Chronograph din yan. Pero matagal na rin to. 2009 ngayon. So asa almost 17 years na siya. Pero okay pa naman din. Yan. Quartz pa rin. Kulay itim. So pang 14 na. Ito na siguro yung walang tatanda na relo na nakuha ko. To may istorya to. Seiko Actus. To galing sa airpot ko to, galing sa tatay ko ngayon. 1984, binigay niya sa akin to. Sabi niya, ingatan ko daw dahil siyempre, alam mo naman pag Seiko talagang nung araw, bibihira din yung nagsusuot niyan kasi nga medyo may makakamahalan pag sinabi mo Seiko, medyo ano ka na, sikat-sikat ka na, yan. Kaya iningatan ko, so lumalabas na siya ng from 1984 hanggang ngayon, 2026. So nasa 42 years na to sa akin. Hanggang ngayon gumagana pa rin yan guys. Yan. Itong pinakaiingatan ko sa lahat na relo. Yan. Ito na. Pang labing ilan na to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tapos meron pa ako dito. Ito, ano lang to, pag nagbibisikleta ako, sinusuot ko siya. Pag napapagtripan ko lang, yan. Meron din akong G-Shock. Yan. Binigay rin to nung anak ko sa New York. Yun. Yung ibang relo ko guys, siguro may mga 10 piraso kong relo. Pinagbibigay ko na sa mga ano, sa mga anak ko, kay Luis tsaka kay Fletcher yung engineer. So tapos yung iba medyo nasira na rin. Ito na, dito na tayo sa main event. Ito, guys. Ito na siguro yung pinaka-pricey pagdating sa akin ha. Ito. Yan. Yan. Alam niyo naman pagka nakita niyo tong gantong ano ba tawag dito? Gantong design, yan. Ito Rolex. Ito na ang pinakamahal kong relo. Yan. Yan. Ito. Kumpleto dokumento niyan, guys. Pangalan ko. Ito. Ito. Andiyan dyan lahat. Kumpletong detail dyan. Ito Rolex.
Original yan guys. Nung pumasa ako ng pagka-chief engineer ng 2011, to, binili ko to kasama si Mrs. sa Trinoma. Medyo may istorya din ng pagkakabili ko nito, hindi ko malaman kung aksidente kong nabili. Kasi pagpasok ko doon sa bilianan nitong tinatawag na relo na to, alam nyo naman ako, pagdating sa labas, hindi naman ako maangas na tinatawag na magsusuot pa ng mga branded na t-shirt, pantalon, o yung tinatawag na sapatos. Tama na sa akin yung ano, yung naka-hands t-shirt ako, tapos nakamaong na Levi's, tapos naka-Converse na sapatos. Pagpasok namin doon, hindi pa naman talaga kami bibili. Ngayon, pagpasok namin doon sa loob, medyo parang, alam mo naman ng tao, masyadong judgmental talaga eh. Ang inaano yung kasuotan ng tao eh. So medyo ano sila, yung mga bumibili doon. Tapos medyo ano nga eh, nakakahiya nga eh. Sila ang hindi bumili at ako lang ang bumili. Yun. Ngayon yung manager, alam nyo, ito talagang maliit pa ako, ito na yung pangarap kong relo eh. Kaya lang talagang grabe ang mahal. Ngayon, nung kinasal kami ni Mrs. ng 1994, nakita ko to sa Harrison Plaza. Hindi ko alam kung doon pa yung Harrison Plaza na yun. Sabi ko, dadating ang panahon na magkakaroon din ako nito. So 2011, nabili namin to. Talagang hindi ko na sasabihin guys yung presyo. Alam niyo naman pag sinabing Rolex eh, more than $500,000 yung iba. Yung iba umaabot ng 10 million ito. Yan, hindi ko na sasabihin kung magkano siya. Yan. So 2011 hanggang ngayon, yan. Ito na ang pinakamahal kong relo. So ito pinakakaingatan ko talaga to. Pero madalas ko pa rin suotin to. Kung ikukumpara mo rito sa mga to, minsan nagbabike nga ako, nagmumotor. Gamit ko to eh. Kaya lang, ingat ako. Yan. Ultimo lalagyan yan, iniingatan mo talaga. So yun lang guys, na-share ko lang tong mga collection ko na relo. Ngayon kung isasama ko pa yung iba, naibigay ko na sa mga anak ko eh. Yan. Meron pa nga akong ano eh, relo na Buloba. Binigay ko yun sa ano, sa panganay kong anak nga sa New York. Kasi gusto niya daw yung medyo vintage na mga relo. So, yun ang naibigay ko lang sa kanya. Yan. Yung mga kapatid ko alam din na kung gaano ako mag-alaga ng gamit ko, lalo sa mga ganito, sa mga relo. So, sinamantala ko yun dati nung medyo maganda pa yung mga tinatawag na swelduhan ko nung araw. Sa ngayon, wala na. Hindi na ako makabili ng ganito. Kasi syempre, pag wala ka ng trabaho, nganga ka na lang. Yan. Sige na guys, cut ko na tong video. Thank you for watching. Bye!